Kung sasang-ayon ka sa kondisyong ito, itatakda na natin ang petsa ng kasal. Kung hindi, kalimutan na natin ang kasal na ito. Dito pa lang, ngayon din, hiwalay na tayo. Sa isang formal na pamamanhikan, 1 linggo na lang bago ang aming kasal, idineklara ng magiging biyenan ko na kung hindi ko ibibigay sa kanya ang 70% ng buwan ng sahod ko, kakansilahin na namin ang lahat. Pero lingid sa kaalaman niya, hindi niya alam kung anong mga prinsipyo ang pinanghahawakan ko sa buhay. At lalong hindi niya alam ang tungkol sa isang madilim na sikretong itinago ng kanilang pamilya sa loob ng maraming dekada. Ang 3 kondisyong mahinahon kong inilatag ay hindi lang wawasak sa kanyang aroganteng plano, kundi magiging isang Pandora's box na yayanig sa buong pundasyon ng kanilang pamilya. Kung gusto ninyong malaman ang kinahinatnan ng walang awang biyenan na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Ang inyong suporta dito sa Istasyon ng Puso ay malaking tulong para sa akin. Sisimulan ko na ang aking kuwento. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Istasyon ng Puso. Ito ang kuwento kung paano namutla at nanginig ang aking magiging biyenan matapos marinig ang 3 kondisyon ko bilang sagot sa kanyang banta na kakansilahin ang kasal kung hindi ko ibibigay ang 70% ng aking sahod. Panahon noon ng tag-ulan, kung kailan ang malamig na hangin ng Setyembre ay nagsisimula ng umihip at ang mga dahon ng puno ay naninilaw na. Habang nakaupo ako sa isang bench sa parke, ang amoy ng bagong timplang kape mula sa malapit na coffee shop ay tila isang paalala na kahit ang pinakatahimik na sandali ay maaaring maglaho sa isang iglap na parang hamog na tinunaw ng sikat ng araw. Ang pangalan ko ay Isabel Reyes. 28 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang project manager sa isang multinational company sa Bonifacio Global City. Ang trabaho ko ay laging may kaakibat na pressure. Lahat ay kailangang malinaw, ang timeline, ang responsibilidad at maging ang mga hangganan sa pagitan ng mga tao. May mga nagsasabi sa akin na masyado raw akong strikto, na ang isang babae raw ay dapat malambing para maging payapa ang tahanan. Pero lagi kong iniisip, ang paggalang sa nakatatanda at pagmamahal sa nakababata ay mga tuntuning ginawa para mabuhay tayo ng may dignidad, hindi para gamitin ng isang tao para yumuko ang iba. Nakatira ako sa isang lumang apartment sa Quezon City, malapit sa high school na pinasukan ko. Ang aking ama, si G. Arturo Reyes, ay isang retiradong guro. Ang aking ina, si Gnang Elena Reyes, ay isa ring guro. Hindi kami mayaman pero pinalaki nila ako ng may dangal sa isang malinis at maayos na tahanan. Laging sinasabi ni Papa, kahit mahirap tayo, hindi dapat maging mahirap ang ating karangalan. Si Mama naman ay mas malumanay. Anak, ang isang magandang salita ay kayang magbayad ng malaking utang, kaya laging maging magalang sa pananalita. Dahil sa kanila, lumaki akong may disiplina, pero hindi manhid. Natutunan kong rumespeto ng iba, pero natutunan ko ring protektahan ang aking sarili. Naniniwala ako na walang masama sa pagiging maingat, at ang pagiging maingat para sa akin ay ang hindi pagpayag na basta-basta na lang apakan ng iba ang aking espasyo. 2 taon ko ng kasintahan si Marco Santos. Isa siyang mabait at tahimik na programmer. Siya yung tipo ng lalaki na naaalala ko pa noong una kaming magkita. Nasa isang get-together kami ng mga kaibigan at umuulan noon. Nakalimutan ko ang payong ko. Walang imik. Lumapit siya sa akin at itinagilid ang kanyang payong para hindi ako mabasa habang tumatawid kami. Naisip ko noon, ang bait ng taong to. Minsan, ang tunay na kabaitan ay hindi nakikita sa matatamis na salita, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na gawa. Ang relasyon namin ni Marco ay hindi yung tipong laging nagpo-post ng mga couple photos sa social media. Pareho kaming abala sa trabaho at nagkikita lang tuwing gabi o weekend. Paborito ko ang mami, habang siya naman ay mahilig sa bulalo. May mga araw na pagod kami pareho,
Kaya bibili lang kami ng fishball at kikiam sa kanto habang pinapanood ang usok na pumapailan lang mula sa mantika at nagkukuwentuhan tungkol sa trabaho. Naniniwala ako na hanggat nagkakasundo kami, magiging maayos ang lahat. Yun ang akala ko hanggang sa isang gabi, isang linggo bago ang aming pamamanhikan. Noong gabing iyon, tinatapos ko ang isang project proposal nang makatanggap ako ng text mula kay Marco. Isabel, naset ko na. This weekend, sa isang restaurant sa BGC, magkikita ang mga pamilya natin. Natuwa ako sa mensahe niya. Matagal na namin itong pinag-uusapan at hinihintay na lang ang tamang panahon. Agad akong tumawag pero napansin kong medyo iba ang tono ng boses niya. May kailangan ba akong ihanda? Gusto mo, samahan mo ko bukas para bumili ng regalo. Masaya kong sabi. Kahit ano namang regalo, okay lang. Simpleng pamilya lang kami. Ang importante, maging masaya ang lahat, sagot niya. Pero matagal siyang tumahimik bago bumulong na parang may takot na marinig ng iba. Isabel, sana medyo maging malumanay ka kapag kausap mo si Mama ha? Medyo strikto kasi siya. Natigilan ako. Strikto. Ito ang salitang laging ginagamit ni Marco kapag tinutukoy niya ang kanyang ina. Paano strikto? May kailangan ba akong malaman? Tanong ko. Matapos ang ilang segundong katahimikan, pilit siyang tumawa. Wala naman, sobra lang siyang mag-alala. Ako na ang bahala. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako mapakali. Ang linyang ako na ang bahala ay minsan nagiging matibay na panangga, pero minsan ito rin ang kurtinang nagtatakip sa mga problemang dapat sanay inilatag na ng diretsyo sa simula pa lang. Nakita ako ni Mama na tulala. Anak, anong problema? Tanong niya. Ikinuwento ko ng bahagya ang sitwasyon. Ibinaba ni Mama ang kanyang tasa ng tsaa at mahinahong nagsalita. Kailangan mong kilatisin mabuti ang magiging pamilya mo. Ang pag-aasawa ay panghabambuhay. Huwag kang magpapadala lang sa bugso ng damdamin. Narinig kami ni Papa na papalabas ng kwarto. Hindi ko pinalaki ang anak ko para tapak-tapakan ng kahit sino, sabi niya. Alam kong nag-aalala sila pero ayokong gumawa ng problema mula sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. Ipinangako ko na lang sa sarili ko kapag may sinumang sumubok na yurakan ang aking dignidad at pagkatao, hinding-hindi ko iyon palalampasin. Sabi nila, ang isang beses na pagpapasensya ay magdudulot ng 9 na beses na kapayapaan. Pero para sa akin, totoo lang yan kung tama ang ipinaglalaban mo. Hindi ito nangangahulugang dapat kang magpasensya sa isang bagay na mali. Kinabukasan, namili kami ni Marco ng regalo. Pumili ako ng isang basket ng mga sariwang prutas at isang mamahaling cake. Isang simpleng regalo na may dignidad at hindi nagyayabang. Si Marco naman, idinagdag pa ang isang imported na hamon dahil dapat maganda raw tingnan. Okay lang yan, basta hindi ito magiging kompetisyon kung sinong pamilya ang mas angat, pabiro kong sabi. Tumawa siya, pero ang mga mata niya ay tila may iniiwasan pa rin. Nang gabing iyon, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa akin. Nang sagutin ko, boses ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang narinig ko. Si Isabel ba ito? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako ang nanay ni Marco, si Teresita. Agad akong umayos ng upo. Ay, tita, magandang gabi po. Sagot niya, bago dumiretso sa punto. Sa pamamanhikan, manamit ka ng disente ha? Ang isang babaeng malapit ng ikasal, dapat laging kagalang-galang tingnan. Magalang akong sumagot. Opo tita, hindi rin po ako mahilig sa mga magarbo. Tumahimik siya sandali bago nagtanong na parang walang mali siya. Pero alam kong paraan niya ito para timbangin ako. Project manager ka raw, di ba? Malaki siguro, sahod mo. Medyo nagulat ako. Sa kultura natin, hindi magandang itanong ang sahod ng isang tao sa unang pagkikita, pero pinanatili kong kalmado ang aking boses. Opo, tita, sapat naman po para sa sarili ko. Isang mahinang tawa ang isinagot niya. Mabuti yung sapat.
Ang babae, dapat hindi lang marunong kumita ng pera, dapat marunong din siyang mag-ingat nito. Kung hindi, maghihirap lang siya sa huli. Hindi ako agad sumagot. Bawat salita niya ay tumatatak sa isip ko na parang tunog ng orasan. Mabilis na natapos ang tawag. Sinabi lang niya na magkita na lang kami sa weekend at ibinaba na ang telepono. Habang tinitingnan ko ang madilim na screen ng cellphone, naramdaman kong dumidilim din ang kalooban ko. Sa maikling tawag na yon, alam ko na, ang pamamanhikan na ito ay hindi magiging isang masayang pagtitipon. Ito ay magiging isang pagsubok at ang gagawa ng exam ay hindi si Marco kundi ang kanyang ina. Noong gabing iyon, naghuhugas ng pinggan si Marco sa kanyang apartment nang ikuwento ko ang nangyari. Ganyan lang talaga si Mama, huwag mo na lang masyadong isipin, sabi niya. Tiningnan ko siya ng diretso. Marco, may ideya ka ba kung anong sasabihin ng nanay mo? Natigilan siya. Kasabay ng pag-agos ng tubig ang pagkawala ng bula sa mga plato. Mahina siyang sumagot. Hindi ko sigurado, pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Hindi ko napigilang mapangiti ng mapait. Nandito ka. Saan nga ba? Sa tabi ko o sa likod ng nanay niya? Pag-uwi ko, habang nakahiga at nakikinig sa ihip ng hangin, pakiramdam ko ang Maynila ay tila isang lawa na kalmado sa ibabaw pero may malakas na agos sa ilalim. Bigla kong naalala ang sinabi ni Papa. Hindi ko pinalaki ang anak ko para tapak-tapakan ng kahit sino. At ipinangako ko sa sarili ko. Sa pamamanhikan, ipapakita ko ang sukdulang paggalang pero maglalatag din ako ng isang malinaw na linya na parang border sa isang mapa. Sino mang tumawid sa linyang iyon, hinding-hindi ako aatras. Sabi nila, kapag nagmamahal ka, lahat ay nagiging maganda. Pero kung may isang taong sadyang binabaluktot ang isang bagay na tuwid, darating ang panahon na ang tuwid ay mababaluktot din. At kung kailangan kong simulan ang habambuhay na pagsasama sa isang pamilya na may baluktot na pananaw, mas gugustuhin ko pang hindi na lang ito simulan. Ang restaurant ay nasa isang pamilyar na kalye sa BGC. Hindi ito kasing garbo ng mga lugar na may gintong palamuti, pero sapat ang dangal at ganda nito para sa isang formal na okasyon. Huling linggo ng Setyembre, maliwanag ang langit at ang sikat ng araw ay tila pulot na nakakalat sa mga semento. Isa itong araw na kahit simpleng ihip ng hangin ay sapat na para mapasaya ka. Kasama ko ang aking mga magulang. Dala-dala ko ang basket ng prutas at cake na maingat na binalot. Si Mama may dala pang isang bote ng homemade fruit jam. Mas masarap at malinis ang gawang bahay, sabi niya. Nakasuot ako ng isang simpleng beige dress na hindi masikip sa katawan. Pinili ko ito bilang pagsunod sa sinabi ni Teresita, pero sa totoo lang, isinuot ko ito dahil komportable ako at nagbibigay ito sa akin ng kumpiyansa. Naniniwala ako na hindi damit ang nagdidikta kung paano ka titingnan ng iba, kundi ang mga prejudice na nakatanim na sa kanilang isipan. Naunang pumasok si Papa. Tuwid ang kanyang mga balikat at makintab ang kanyang sapatos. Si Mama naman, medyo tensyonado pero hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang tinitingnan ko sila, ipinangako ko sa sarili ko, hindi lang ako nakikipagkita sa magiging pamilya ko ngayon, dala-dala ko rin ang karangalan ng aming pamilya. Nasa ikalawang palapag ang nakareserve na private room. Nang buksan ng staff ang pinto, nakita namin ang pamilya ni Marco na nakaupo na ang kanyang ama, si G. Ricardo Santos, ay nasa dulong bahagi, isang payat na lalaki na ang mga kamay ay pormal na nakapatong sa mesa. Si Teresita naman ay nakaupo sa tapat ng pinto na parabang ang puwesto niya ay sadya para bantayan kung sino ang unang darating at sino ang mahuhuli. Si Marco ay nasa tabi ng kanyang ina at bakante ang upuan sa tabi ng kanyang ama. Tumayo si Teresita. Ang kanyang ngiti ay hindi malamig pero hindi rin mainit. Sa isang formal na tono, binati niya ang aking mga magulang. Balae, mabutit nakarating kayo. Dito po kayo.
Magandang araw din, Balae. Medyo inagahan lang namin para hindi mahuli, nakangiting sagot ni Mama. Tumango si Papa at kinamayan si G. Ricardo. Magandang araw po. Nagmamadaling tumayo si G. Ricardo para abutin ang kamay ni Papa. Maupo po kayo, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang kabaitan ay tila pag-aari ng isang taong ayaw ng gulo. Sa isang sulyap, mukha siyang anino lamang ng kanyang asawa. Hindi ako nagpadalos-dalos sa paghusga, pero itinala ko ito sa aking isipan. Tumayo si Marco para hilahin ang upuan para sa akin. Tumingin siya sa akin na may bahid ng kaba. Tinanguan ko siya bilang pag-engganyo. Sa sandaling iyon mayroon pa akong maliit na pag-asa. Kahit anuman ang ugali ng nanay niya, at least si Marco ay marunong rumespeto. Nang dalhin ng staff ang menu, agad itong kinuha ni Teresita, walang tanong-tanong, na parang siya ang namumuno sa isang board meeting. Nagsimula siyang mag-order. Isang kare-kare, sinigang na hipon, pansit, relenong bangus, at isang platter ng inihaw. Pakidagdagan na rin ng kanin at side dishes. Tumingin siya sa direksyon ng aking mga magulang, pero ang tono niya ay hindi nagtatanong, kundi naguutos. Balae, okay lang po ba sa inyo? Oo, Balae. Kahit ano ay masarap, basta sama-sama tayong kakain, sagot ni Mama. Tumango lang si Papa. Napansin ko na sa buong proseso ng pag-order, hindi man lang niya tinanong kung ano ang gusto ko o kung ano ang gusto ni Marco. Nag-order siya base sa sarili niyang kagustuhan. Maliit na bagay lang, pero ipinapakita nito ang ugali niyang laging gustong humawak ng kontrol. Naalala ko tuloy ang konsepto ng table manners. Ang hapagkainan para sa iba ay isang lugar ng pagbabahagi, pero para sa iba, ito ay isang entablado para ipamukha ang kanilang kapangyarihan. Humarap sa akin si Teresita at sinimulan na ang kanyang interview na nagkunwaring isang simpleng tanong lang. Isabel, bilang project manager, siguro busy ka palagi. Magalang akong sumagot, Opo, tita, marami pong ginagawa pero sanay na po. Mabuti, yung sanay na. Uminom siya ng tubig. Ang mga babae ngayon, magagaling kumita ng pera pero masyadong matapang ang pag-uugali. Yan ang problema. Naramdaman ko ang tusok ng salitang matapang na parang karayom na tumama sa aking balat. Ngumiti lang ako at hindi sumagot. Tiningnan siya ng diretsyo ni Papa pero nanatiling tahimik. Ang mga daliri ni Mama sa kanyang baso ay medyo nanigas. Nagpatuloy si Teresita. Matagal na ako sa gobyerno at marami na akong nakita. Mga babaeng dahil lang kumikita ng malaki, minamaliit na ang mga nakatatanda at binabalewala ang pamilya ng asawa. Pero sa bawat pamilya, may sinusunod na patakaran. Naiintindihan mo ba? Opo, tita. Naiintindihan ko po. Para sa akin, ang patakaran ay nakabatay sa respeto sa isa't isa, formal kong sagot. Tiningnan ako ni Teresita na tila tinitimbang ang bawat salita ko bago bahagyang ngumiti. Kung yan ang sabi mo. Ang linyang kung yan ang sabi mo ay nangangahulugang hindi dapat iba ang sabihin ko. Nagsisimula ko nang maintindihan ang laro niya pero pinanatili ko ang aking kahinahunan. Ayokong mapahiya ang aking mga magulang. Ang pamamanhikan ay isang pagkakataon para makita ng bawat pamilya ang pag-uugali ng isa't isa. Kung magagalit ako ngayon, bibigyan ko sila ng dahilan para sabihing bastos ang pamilya ng babae. Hindi ko sila bibigyan ng ganoong pagkakataon. Dumating na ang mga pagkain. Mabango ang kare-kare, ginintuan ang kulay ng relyenong bangus at mainit ang sabaw ng sinigang. Sa normal na araw, siguradong gaganahan akong kumain, pero ngayon para akong kumakain habang may misyon. Habang inaalok ko ng pagkain si Mama, pinagmamasdan ko ang paligid. Halos walang imik si Marco. Sumasagot lang siya kapag nagsasalita ang nanay niya o kapag tinatanong siya ng mga magulang ko tungkol sa trabaho. May bago ka bang project? Tanong ko sa kanya. Tumingin muna siya sa akin, pagkatapos ay sa nanay niya, bago mabilis na sumagot. Oo, meron. Okay lang naman.
Nakita ko kung paano siya sumusulyap kay Teresita sa tuwing susubok siyang magsalita ng mas mahaba na para bang may alarm sa utak niya na nagsasabing, kapag marami kang sinabi, magkakamali ka. Sinubukan ni G. Ricardo na pagaanin ang atmosphere. Tinanong niya si Papa tungkol sa pagtuturo at si Mama tungkol sa dati naming tinitirhan. Pero sa tuwing magsisimula silang magtawanan, may isang salitang bibitawan si Teresita na magpapalamig sa usapan. Habang inihahain ng isda, bumukas ang pinto at pumasok ang isang binata. Matangkad at maayos ang suot na polo. Magalang siyang yumuko. Tito, tita at sa inyo po, mga magiging balae, magandang araw po. Nagulat ang mga magulang ko, pero agad ding ngumiti at bumati. Ngayon ka lang, sabi ni Teresita, hindi galit, pero hindi rin natutuwa. Opo, ma, may emergency lang po sa opisina. Pasensya na po, mahinahong sagot ng binata. Agad kong nalaman na siya ang kapatid ni Marco, si Miguel. Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang ama. Bago umupo, bahagya siyang tumango sa akin, Ate Isabel. Ang tawag niyang iyon ay nagparamdam sa akin ng kaginhawaan. Hindi pilit na ate, kundi natural na paggalang. Hindi madaldal si Miguel. Tahimik siyang kumain, minsan ay inaalok ng pagkain ng kanyang ama at nagtatanong ng mga magagalang na bagay sa mga magulang ko. Pero naramdaman kong matalas niyang inoobserbahan ang sitwasyon. Lalo na kapag ang kanyang ina ay nagbibitaw ng matatalim na tanong, bahagya siyang yumuyuko na tila sinusukat ang tensyon. Minsan, tinanong ako ni Teresita, Isabel, dahil sa multinational company ka nagtatrabaho, siguro malaki ang sweldo mo. Ang mga babaeng malaki ang sweldo, malaki rin gumastos. Ibinaba ko ang aking kubyertos at nanatiling nakangiti. Opo, pero planado po ang paggastos ko. Iniiwasan ko pong mag-aksaya. Bahagyang ngumiti si Teresita. Mabuti, yung planado, pero may mga bagay na mas sigurado kapag ang mga nakatatanda ang humahawak. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, kumabog ang dibdib ko. Mas sigurado kapag ang mga nakatatanda ang humahawak, parehong-pareho sa narinig ko sa telepono. Pero ngayon, mas direkta at walang paligoy. Naintindihan ko na, pinaghandaan niya talaga ang araw na ito. Ang pagkain ay palamuti lang. Ang totoong layunin ay ilagay ako sa isang posisyon kung saan kailangan kong sumunod. Tumingin sa akin si Mama na tila nagtatanong kung okay lang ako. Tumango ako ng bahagya. Si Papa naman, nanatiling tahimik pero nakita kong nanigas ang kanyang panga. Sa sandaling iyon, sumulyap sa akin si Miguel bago mabilis na yumuko para kumuha ng pagkain. Ang sulyap na iyon ay hindi dahil sa kuryosidad, kundi isang mensaheng walang tunog, mag-ingat ka. Nagpatuloy ang kainan sa isang kakaibang katahimikan. Hindi magulo para mag-away, pero hindi rin masaya para masabing isang magandang pagtitipon. Para itong isang laro ng chess, kung saan ang unang gumalaw ay nakaplano na ang buong laro, habang ang kalaban ay akala pa rin na inimbitahan lang siya sa isang party. Nang magdala ang staff ng mainit na tsaa, bahagyang ibinaba ni Teresita ang kanyang tasa, pero ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw na parang martilyo. Tumingin muna siya sa aking mga magulang, pagkatapos ay diretso sa akin. Ang kanyang boses ay mabagal, malinaw at wala ng paligoy. Alam ko na, ngayon na niya ilalabas ang kanyang tunay na pakay. Inayos ko ang aking pagkakaupo at inilagay ang aking mga kamay sa aking kandungan para itago ang nanlalamig kong palad. Sa isip ko, sumagi ang laging sinasabi ni Mama, marami kang matututunan sa mundo at may kutob ako na ngayon, isang napakamahal na aral ang matututunan ko. Sa tabi ko, bahagyang umurong si Marco. Si Miguel naman nanatiling tahimik pero ang kanyang mga mata ay hindi nakalmado. Ang usok mula sa tsaa ay pumailan lang at naintindihan ko na ang usok na iyon ay hindi lang galing sa mainit na tubig kundi isang senyales ng paparating na bagyo sa gitna ng aming hapag. Kahit huli siyang dumating, hindi naramdaman na bastos si Miguel. Sa halip,
Tahimik siyang pumasok, lumapit sa kinauupuan ng mga magulang sa magkabilang panig at isa-isang yumuko ng may malinaw na paggalang. Hindi sobra, hindi kulang. Napansin ko na sa aking mga magulang siya unang nagbigay galang bago sa sarili niyang pamilya. Isang natural na paraan para ipakita ang kanyang paumanhin sa pagiging huli. Ang kanyang kilos ay hindi pilit, para itong nakasanayan ng isang taong lumaki na itinuturong unahin ang respeto sa lahat ng bagay. Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya piniling umupo sa tabi ng kanyang ina para ipakita ang kanyang impluensya. Pinili niya ang tabi ng kanyang ama na tila isang ugali na laging pumanig sa mas mahinang panig ng pamilya. Nang makita ni G. Ricardo ang kanyang anak, lumambot ang kanyang tingin na para bang may dumating para pagaanin ang kanyang kalungkutan. Hindi ako nagtanong ng marami kay Miguel. Sa isang pamamanhikan, ang isang taong huling dumating ay dapat manatiling tahimik at hindi maging sentro ng atensyon. Alam ito ni Miguel. Ngumiti lang siya, inabutan ng isang piraso ng isda ang kanyang ama at nagsimula ng isang ligtas na usapan. Narinig ko po kay Kuya Marco, habang buhay po kayong nagturo, Tay Arturo, talagang kahanga-hanga po. Ang mga guro po kasi hindi lang letra ang itinuturo, kundi pati na rin ang tamang pag-uugali. Si Papa, na karaniwang hindi mahilig sa papuri, ay tumango. Bawat propesyon naman ay may kanya-kanyang hirap. Pero ang pinakamahalaga ay matutong mamuhay ng may dignidad. Opo, Tay. Sabi nga po, unahin ang pag-aaral ng asal bago ang pag-aaral ng letra, nakangiting sabi ni Miguel. Isang ordinaryong usapan, pero naramdaman kong bahagyang gumaan ang tensyon sa mukha ni Mama. Alam kong ginagabayan ni Miguel ang usapan patungo sa mga ligtas na paksa respeto, dignidad, utang na loob sa mga guro, mga paksang mahirap kontrahin dahil sa sandaling kontrahin mo ito, ikaw mismo ang lalabas na bastos. Matalino ang kanyang diskarte. Si Teresita, na nasa kabilang panig, ay walang imik na uminom ng tsaa at ibinaba ang tasa. Maging sa pagbaba niya ng tasa ay mayroon siyang sariling paraan, magaan pero tiyak, na parang naglalagay ng tuldok sa isang pangungusap. Nakita ko siyang ilang beses sumulyap kay Miguel, na parang tinitingnan ng isang taong nagsasalita ng walang pahintulot. Alam ito ni Miguel, pero nagpatuloy pa rin siya sa isang paraang hindi direktang sumasalungat. Ilang sandali pa, nagdala ulit ng mainit na tsaa ang staff. Agad na tumayo si Miguel. Ako na po ang magsasalin para sa mga nakatatanda, magalang niyang sabi. Inuna niyang salinan ang aking mga magulang, pagkatapos ang kanyang ama at ina, at panghuli ang kanyang kapatid. Ang pagkakasunod-sunod na yon ay isang banayad na paalala. Ngayon ay araw ng pagkikita ng dalawang pamilya at ang panig ng babae ang bisita, kaya nararapat silang respetuhin. Nang makita ni Marco na nagsasalin ng tsaa ang kanyang kapatid, naging mas kalmado ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero parang naiintindihan ko ang pakiramdam niya. Sa isang tahanan kung saan kailangan mong bantayan ang bawat kilos ng isang tao, ang simpleng pagkakaroon ng kakampi ay sapat na para makahinga ka ng maluwag. Matapos magsalin ng tsaa, umupo na si Miguel at hindi na nanguna sa usapan. Nagtanong siya sa akin ng isang napakaordinaryong bagay na para bang binibigyan niya ako ng espasyo para makahinga sa gitna ng papalubhang tensyon. Ate Isabel, sa trabaho niyo po, siguro marami na kayong naranasang mahihirap na sitwasyon. Oo, may mga ganoong pagkakataon. Pero sanay na ako. Kapag mahirap ang sitwasyon, sinusunod ko lang ang prinsipyo, sagot ko. Tumango si Miguel. Mabuti po yung may prinsipyo, kung wala, madaling matangay. Sa salitang matangay, naramdaman kong mayroon siyang ibang gustong ipahiwatig. Pero hindi siya nagtagal na nakatingin sa akin. Sumulyap siya sa direksyon ng kanyang ina bago ibinalik ang tingin sa kanyang tasa. Sa paraan ng kanyang pag-iwas, naintindihan kong gusto niyang pumanig sa akin, pero alam din niya ang kanyang lugar sa pamilyang iyon.
Kung gagalitin niya ang kanyang ina sa harap ng lahat, bibigyan lang niya ito ng dahilan para lalong magalit. Noon nagsalita ulit si Teresita, sa tono pa ring nagtatanong pero nang iinsulto. Miguel, nakita mo naman, di ba? Ang mga babae ngayon walang problema sa pagkakakita ng pera. Pero kahit gaano kalaki ang pera nila, kung hindi nila alam kung paano ito ingatan, wala ring silbi. Itinaas ni Miguel ang kanyang tasa at bahagyang ngumiti. Opo, ma. Tama po yun. Pero sa tingin ko, mahalaga rin na malaman ang paraan ng pag-iingat na hindi makakasakit ng damdamin ng iba. Nanliit ang mga mata ni Teresita. Tinatangka mo bang turuan ang nanay mo? Agad na ibinaba ni Miguel ang kanyang tono. Hindi po, ma. Sa tingin ko lang po, kailangang magkasundo ang mag-asawa para tumagal ang pagsasama. Maganda po ang payo ng mga magulang, pero sa huli, silang dalawa pa rin po ang magsasama. Nakita ko kung paano ginamit ni Miguel ang mga kasabihan bilang panangga. Kapag gumagamit ka ng mga salawikain, mas mahirap kang akusahan na bastos. Pero hindi pa rin natuwa si Teresita. Tiningnan niya si Miguel na may talim sa mga mata. Susubok sanang magsalita si G. Ricardo pero itinikom din ang bibig. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpatunay na sa bahay na iyon ang salita ni Teresita ang batas at sinumang sumubok na umangat ay tiyak na mauuntog. Biglang umubo ng bahagya si Mama at ibinaling ang usapan sa mas magagaang paksa tulad ng panahon, traffic, at kung gaano kaganda ang mga bulaklak noong nakaraang tag-araw. Agad na sinakyan ni Miguel ang agos. Nagkuwento siya tungkol sa isang matandang nagtitinda ng bibingka na nakita niya malapit sa isang simbahan noong biglang umulan. Sabi po ng lola, ang hindi pagkain ng bibingka tuwing Burr months ay parang hindi pagkain ng spaghetti tuwing birthday, sabi niya. Hindi ito isang napakagandang kuwento pero sapat na para mapangiti ang lahat at pansamantalang pagaanin ang tensyon. Habang tinitingnan ko si Miguel, naramdaman kong lumambot ng bahagya ang aking puso. Ang mga taong marunong magpagaan ng atmosphere ay isang yaman. Hindi niya ako direktang kinampihan, pero sinisikap niyang hindi mapahiya ang aking mga magulang at hindi mauwi sa away ang pagtitipon na ito. Pero habang gumagaan ang atmosphere, lalo kong nararamdaman na may isang bagyong pinipigilan. Nabawasan ang pagsasalita ni Teresita pero lalong tumalas ang kanyang pagmamasid. Si Marco naman lalong nanahimik na parang takot na masira ang ritmo ng kanyang ina. Naramdaman ko na ang lahat ng kwento tungkol sa bibingka, traffic at bulaklak ay isang manipis na tela lamang na nagtatakip sa tunay na agenda. Alam din ito ni Miguel. Nakita ko siyang paminsan-minsan ay kinukuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa na parang pinapakalma ang sarili. Minsan, habang inaabutan niya ng pagkain ng kanyang ama, sinabi niya ng sapat na lakas para marinig ng lahat, "Itay, kain pa po kayo. Maaga po kayong umalis kanina, baka pagod na kayo." Sagot ni G. Ricardo na may ngiti sa mukha. Isang simpleng pag-aalala. Pero para sa akin, tunog ito ng isang babala na sa pamilyang ito may isang taong madalas nakakalimutan. Naubos ang tsaa at muling pinuno ang takure. Ang usok ay umikot sa pagitan ng mga nakangiti at nagsasalitang mukha. Ibinaba ko ang aking tasa at pinanood ang bahagyang paggalaw ng tubig. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. May mga pagkikita na hindi para magdiwang, kundi para maglatag ng mga patakaran. Tahimik na nakaupo si Miguel, pero ang kanyang mga mata ay hindi na simple. Nakita ko siyang pasulyap-sulyap sa kanyang ina at kapatid, na tila tinitimbang kung kailan at paano siya magsasalita para maiwasan ang pagsabog. At ipinangako ko sa sarili ko, kung sa mga susunod na sandali ay may sinumang tumawid sa aking linya, hinding-hindi ko hahayaang maramdaman ng aking mga magulang kahit isang katiting na insulto. Ang isang piraso ng tinapay ay mahalaga kapag gutom ka, pero ang karangalan ay hindi isang bagay na pwedeng timbangin na parang regalo.
At mula sa sandaling pumailan lang ang usok ng tsaa, alam kong papalapit na ang oras kung kailan kailangan kong ipagtanggol ang karangalang iyon gamit ang sarili kong boses. Nang isara ng staff ang pinto ng room, ang ingay mula sa labas ay biglang nawala na parang pinutol ng kutsilyo. Sa ibabaw ng mesa, ang bagong saling tsaa ay may ginintuang kulay at mabangong amoy. Uminom ako ng bahagya para pakalmahin ang aking sarili. Sabi nila, ang tsaa ay masarap kung maganda ang kalidad at ang isang tao ay mabuti kung maganda ang pagkatao. Pero alam kong sa araw na ito, walang sinumang huhusga sa akin base sa paraan ng aking pag-inom ng tsaa o pagkain. Mayroon silang ibang basehan. Ibinaba ni Teresita ang kanyang tasa, tiningnan ako ng diretsyo at nagsalita na parang binabasa ang isang script na matagal nang inihanda. Ngayong nakakain na tayo at formal nang nagkakilala ang dalawang pamilya para walang sisihan sa huli, magiging prangka na ako. Sa isang pangungusap na iyon, nanlatamig ang aking buong katawan. Ang kanyang prangka ay hindi sinseridad, kundi isang deklarasyon para magtakda ng batas. Si Papa ay nanatiling tuwid sa pagkakaupo, walang bakas ng pagkabalisa. Si Mama naman, bahagyang yumuko at pinaglaruan ang dulo ng kanyang panyo, pero kalmado ang kanyang mga mata. Si G. Ricardo, pasulyap-sulyap sa kanyang asawa at kay Papa, na para bang gustong humingi ng tawad pero wala siyang sinabi. Si Marco, sa tabi ko, ay bahagyang umubo, na parang gustong iwasan ang susunod na mangyayari. Nagpatuloy si Teresita. Isabel, sabi mo sa multinational company ka, di ba? Narinig ko ring malaki ang sahod mo. Ang mga babae ngayon, magagaling kumita ng pera, pero hindi marunong mag-ipon, bili dito, bili doon. Pagkatapos, kapag kinasal na at nagkaanak, saka iiyak-iyak na mahirap ang buhay. Nanatili akong nakangiti at sumagot ng formal. Opo tita, planado po ang paggastos ko para hindi po mag-aksaya. Tumango si Teresita na parang nasukat na niya ang lahat. Mabuti yung hindi nag-aaksaya, pero sabi mo lang, yan. Bilang nakatatanda sa pamilya, kailangan ko ng isang paraan na sigurado. Tiningnan ko siya ng diretsyo, gamit pa rin ang tita. Opo tita, ano pong paraan ang gusto ninyong gawin para maging sigurado? Ang tanong ko ay hindi isang hamon. Ayoko lang ng mga malabong usapan. Bilang isang project manager, kalaban ko ang kalabuan. Ang kalabuan ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at ang hindi pagkakaunawaan ay humahantong sa pagtuturuan. Ayokong dalhin ang ganoong binhi sa aking pagsasama. Uminom si Teresita ng tsaa at parang naghihintay lang ng tamang tiyempo, inilatag na niya ang kanyang punto. Simula sa susunod na buwan, 70% ng sahod mo sa akin mo ibibigay. Ako na ang mag-iipon para sa kinabukasan ninyong dalawa. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Rinig na rinig ko ang tibok ng aking puso, pero pinanatili kong kalmado ang aking mukha. Narinig kong bahagyang napabuntong hininga si Mama, at sa simpleng tunog na iyon, alam kong pinipigilan niya ang kanyang damdamin. Walang nagbago sa ekspresyon ni Papa, pero nakita kong unti-unting kumuyom ang kanyang kamao sa ibabaw ng kanyang hita. Nagpatuloy si Teresita na parang isang normal na bagay lang ang kanyang hinihiling. Hindi ko naman gagastusin yan. Ilalagay ko sa isang bank account na nakapangalan sa akin, at kapag kailangan nyo na ng pambili ng bahay o kapag nagkaanak na kayo, ibibigay ko. Kapag ang pera ay nasa kamay ng mga bata, mauubos lang yan sa kung ano-ano. Ang mga salitang nakapangalan sa akin ay tumusok sa aking dibdib. Kung para sa aming kinabukasan, bakit kailangang sa pangalan niya? Maganda itong pakinggan, pero sa totoo lang, isa itong kandado na isinara mula sa labas. Sinubukan kong panatilihing malambot ang aking boses. Opo tita, maraming salamat po sa pag-aalala ninyo sa amin. Pero sa tingin ko po, ang usaping pera naming mag-asawa ay mas magandang kami na lang pong dalawa ang mag-usap at magdesisyon sa hinaharap. Ibinaba ulit ni Teresita ang kanyang tasa.
Ang tunog ng pagtama nito sa platito ay mas malakas pa sa ugong ng aircon. Tiningnan niya ako nang may talim sa mga mata, pero formal pa rin. Hindi ka pa nga nagiging parte ng pamilyang ito, pero kami ng dalawa na agad ang sinasabi mo. Ang galing mong magsalita, pero sa totoo lang, ang pamilya namin ay may sariling pamamaraan. Bilang magiging manugang, kailangan mong sundin ang pamamaraang iyon. Sa tabi ko, yumuko si Marco. Para siyang lumiit. Hinintay kong magsalita siya. Kahit isang simpleng kami na pong bahala ni Isabel diyan, kahit yun lang. Pero nanatili siyang tahimik, na parang isang taong naghihintay lang na humupa ang bagyo at hindi man lang magawang buksan ang bintana. Humarap si Teresita sa aking mga magulang sa isang tono ng isang nakatatandang nagpapaliwanag. Balae, dahil pareho po kayong galing sa pagtuturo, sigurado akong maiintindihan ninyo. Kapag ang isang babae ay bumuo ng pamilya, ang pinakamahalaga ay ang maayos na pamamahala sa tahanan. At para maging maayos ang pamamahala, kailangang may isang taong mahigpit na humahawak sa pera. Ginagawa ko ito para rin sa kinabukasan ng mga bata. Kinagat ni Mama ang kanyang labi at pilit na ngumiti. Opo, balae, lahat naman tayo nag-aalala sa kinabukasan. Pero hindi po ba mas maganda kung hahayaan nating magdesisyon ang dalawang bata? Hindi malakas, pero tiyak na pinutol ni Teresita ang sinasabi ni Mama. Ang pagsunod ay itinuturo. Kung hindi mo ituturo sa simula pa lang, hindi mo na maituturo sa huli. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong kumulo ang dugo ko, ituturo sa simula pa lang. Ibig sabihin, dito mismo, sa pamamanhikan na ito, naintindihan ko na, hindi ito payo, kundi isang pagtatangkang magsuot ng posa sa akin. Tumingin ako kay Marco. Nakayuko pa rin siya at hindi makatingin sa akin. Ang isang mabait na lalaki ay maaring maging kaakit-akit, pero kapag dumating ang oras na kailangan kanyang ipagtanggol, ang kabaitan na iyon ay maaaring maging isang mapurol na kutsilyo na susugat sa puso ng taong nasa tabi niya. Sa kabilang panig, si Miguel ay nakahawak sa kanyang kubyertos pero hindi kumukuha ng pagkain. Nakita ko ang kanyang mga mata na pasulyap-sulyap sa kanyang ina at sa akin na may malalim na pag-aalala. Malinaw na gusto niyang magsalita pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil alam niyang isang maling salita lang ay magsisimula na ng apoy. Humarap ulit sa akin si Teresita at nagdagdag pa ng isang layer sa kanyang argumento. Para maging malinaw, sabihin nating ilang 100,000 ang sahod mo. Ang 70% niyan ay 70,000. May matitira pa ring 10 para sa mga personal mong gastusin. Sapat na yan. Ang isang babae, kapag disente ang ayos, yun na ang pinakamaganda. Hayaan mong ako na ang mag-ingat sa malaking pera. Pakiramdam ko ay para akong isang bata na binibigyan ng baon at muntik na akong matawa. Pero nagpigil ako at dahan-dahang sumagot. Opo, tita, tama po ang kalkulasyon ninyo. Pero sa totoo lang po, hindi po ako sanay na ipagkatiwala sa iba ang sarili kong pera. Nasa tamang edad na po ako. Kumunot ang noo ni Teresita. Ang ibig mong sabihin, hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi po sa ganoon. Naniniwala lang po ako na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng respeto at kasama sa respetong iyon ang karapatang pamahalaan ng bawat isa ang perang kanilang pinaghirapan. Muling bumigat ang atmosphere. Sa pagkakataong iyon, unang beses nagsalita si Papa. Ang kanyang boses ay mahina pero may bigat. Balae, ang anak ko po ay marunong kumita at mag-ingat ng sarili niyang pera. Kung may plano silang bumili ng bahay o magkaanak, problema na po nilang dalawa yon. Bilang mga magulang, maaari tayong magpayo, pero sa tingin ko, hindi tama ang pilitin sila. Tumingin si Teresita kay Papa at tuluyan nang nawala ang kanyang ngiti. Balae, sobra naman po yata ang salitang pilitin. Ipinapaliwanag ko lang po ang prinsipyo ng aming pamilya. Sa amin, hindi kami pumapayag na bawat isa ay gumagawa ng sarili nilang gusto.
Kung gusto niyang maging parte ng pamilyang ito, kailangan niyang sumunod. Nanatili ang tono ni Papa. Ang isang prinsipyo ay tumatagal lamang kung ito ay patas. Nakita ko kung paano bahagyang sumandal si Teresita at parang ipinupukpok ang bawat salita. Malamig niyang sinabi, "Sige, huwag na nating sayangin ang oras. Kung sasang-ayon si Isabel, itatakda na natin ang petsa ng kasal. Kung hindi, para sa amin, kalimutan na natin ang kasal na ito. Dito pa lang, ngayon din, hiwalay na tayo." Ang salitang hiwalay ay bumagsak sa mesa na parang martilyo. Namutla ang mukha ni Mama at agad na namula ang kanyang mga mata. Narinig kong huminga siya ng malalim para pigilan ang kanyang mga luha. Si Ricardo, natataranta, ay kinagat ang kanyang labi pero gaya ng dati na nahimik. Ang mga kamay ni Marco sa ilalim ng mesa ay nanginginig pero wala pa rin siyang sinasabi. Naintindihan ko na. Ang ultimatum na iyon ay hindi lang para sa akin, kundi para rin kay Marco. Pinapatunayan ni Teresita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Miguel. Sa isang boses na mahina, pero sapat na para marinig ng lahat at napakagalang pa rin, sinabi niya, "Mama, siguro po, mas maganda kung hayaan muna nating mag-usap si Kuya at si Ate Isabel." Unang pagkikita pa lang po ito ng dalawang pamilya. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Teresita. "Miguel." Sa isang salita lang, tumahimik si Miguel. Yumuko siya pero kitang-kita ko kung paano namula ang kanyang mga tainga sa galit. Sinubukan niyang tumulong pero hindi siya pinayagan. Ilang segundo akong nanatiling nakaupo. Sa isip ko, hindi na ito tungkol sa 70% ng sahod. Ito ay tungkol sa karangalang nakataya sa isang timbangan, isang pagtatangkang magsuot ng lubid sa aking leeg sa harap ng aking mga magulang. Naramdaman kong pinipigilan ni Papa ang kanyang galit at sinisikap ni Mama na mapanatili ang kanyang dignidad. At alam kong kapag nagkamali ako ng salita, ang pamamanhikan na ito ay magiging isang lugar na magdudulot ng mas malaking kahihiyan sa aking mga magulang. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Teresita, ang aking mga magulang at si Marco, nakayuko pa rin siya. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang ultimatum. Ibinaba ko ang aking tasa. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang aking boses ay malumanay pa rin pero malinaw. "Opo, tita." Narinig ko po ng malinaw ang sinabi ninyo. Tumigil ako sandali para malaman ng lahat na hindi ako natataranta o nagmamakaawa. Sa isip ko, sumagi ang isang kasabihan. Ang isang tuwid na puno ay hindi natatakot mamatay nang nakatayo. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging desisyon ko, pero isang bagay ang sigurado. Hinding-hindi ko hahayaang sa pamamanhikan na ito, ang aking sarili ay tratuhin na parang isang produktong tinatawaran. Matapos kong sabihing narinig ko siya ng malinaw, muling bumalot ang katahimikan sa silid. Isang katahimikan na parang isang mahigpit na tali na malapit ng maputol. Walang sinuman ang makahinga ng maluwag. Hindi ako minadali ni Teresita. Nakaupo siyang tuwid at hindi inaalis ang tingin sa akin, na para bang tinitingnan ng isang bagay na tinatawaran, naghihintay na bumigay. Si Papa nanatiling tuwid, pero kitang-kita ko ang pagigting ng mga ugat sa kanyang kamay. Si Mama may pilit na ngiti sa kanyang mukha na parang isang manipis na papel. Alam kong ginagawa niya ang lahat para protektahan ang aming dignidad. Naalala ko ang kasabihang, ang salitang binitawan ay hindi na mababawi. Kung magkakamali ako ng salita ngayon, hindi lang hiwalayan ang magiging kabayaran, kundi ang karangalan ng aking mga magulang na magiging usap-usapan ng iba. Si Marco, sa tabi ko, ay parang isang taong gustong maglaho. Hindi ko naman inaasahan na maging bayani siya o sigawan ng kanyang ina. Ang hinintay ko lang ay isang salita na nararapat sabihin ng isang taong mangangako sa akin. Pero ang kanyang katahimikan ay sumasakit sa aking puso. May mga katahimikan na hindi neutralidad,
kundi isang paraan ng pagpili ng panig. Sa kabilang panig, si Miguel ay nakayuko, pero nakita ko ang kanyang mga mata na mabilis na sumulyap sa akin bago umiwas. Naiintindihan niya ang sitwasyon, pero nakatali rin siya sa kanyang posisyon bilang anak. Hindi ko siya sinisisi. Nalungkot lang ako para sa kanya. Tila sa pamilyang ito, ang taong nagsasabi ng tama ang siyang kailangang manahimik. Muling umubo ng bahagya si Teresita. O sige na, nagbigay na ako ng malinaw na salita. Kung sasang-ayon ka, maganda. Kung hindi, edi hindi. Ang kanyang edi hindi ay magaan pakinggan, pero isa itong handang patalim. Tiningnan ko siya ng diretsyo, sa isang boses na mahinahon at malambot pa rin. Opo, tita, pwede na po ba akong sumagot? Humarap muna ako sa aking mga magulang. Isang kilos ng paghingi ng pahintulot. Si Papa, walang imik, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing, sabihin mo ang pinaniniwalaan mong tama. Si Mama, nanginginig ang labi, ay bahagyang tumango. Hinawakan ko ang kamay ni Mama sa ilalim ng mesa, hindi para humingi ng suporta, kundi para iparamdam sa kanya na hindi ako nag-iisa at huwag siyang mag-alala. Humarap ako ulit kay Teresita na may magalang na ngiti. Tita, naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo sa aming kinabukasan. Taos-puso po akong nagpapasalamat. Nakita kong bahagyang ngumiti si Teresita. Akala niya siguro susuko na ako. Ang mga taong laging may kontrol ay inaasahan na ang kanilang kalaban ay lalaban o matatakot. Hindi nila naiisip na may ikatlong daan. Sa sandaling iyon, bahagyang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag sa pag-asang maaayos na ang lahat. Napangiti ako ng mapait. Kung bago pa man kami ikasal, ay inaasahan na niyang ako ang magpapasensya. Gaano kahabang pasensya pa kaya ang kakailanganin ko kapag kasal na kami? Nagpatuloy ako. Ang aking boses ay kalmado pa rin, pero malinaw ang bawat salita. Tita, sasang-ayon po ako. Pero para maging patas sa magkabilang panig, maaari po ba akong magbigay din ng ilang kondisyon? Dahil ang pag-aasawa naman po ay binuo ng dalawang tao. Agad na nanliit ang mga mata ni Teresita. Muling bumigat ang hangin sa silid. Hindi ko muna siya tiningnan. Sa halip, diretso akong tumingin kay Marco. Gusto kong ipakita sa kanya. Hindi ako nagsasalita para talunin ang kanyang ina, kundi para subukan kung kaya niyang gampanan ang kanyang papel bilang isang taong bubuo ng pamilya. Pero gaya ng dati, umiwas siya ng tingin. Humarap na ako kay Teresita. Unang kondisyon po, kung ibibigay ko ang 70% ng aking sahod sa inyo, kailangan din pong ibigay ni Marco ang 70% ng kanyang sahod sa aking mga magulang. Pareho po silang retiradong guro, may prinsipyo at siguradong mapagkakatiwalaan sa pera. Dahil parehong pamilya ang tutulong at mag-aalala, sa tingin ko, iyon po ang patas. Pagkatapos kong magsalita, bahagyang kumunot ang noo ni Papa pero hindi siya tumutol. Nanlaki ang mga mata ni Mama sa gulat. Si G. Ricardo, tila hindi makapaniwala na may maglalakas loob na sabihin niyon sa harap ng kanyang asawa ay nakatingin lang sa kawalan. Ang mukha ni Marco ay namutla at ang ekspresyon ni Teresita ay nagbago mula sa pagiging matagumpay patungo sa pagkalito. Para siyang isang taong may hawak na ruler na biglang inagawan ng kabilang dulo. Pilit na pinanatili ni Teresita ang kanyang kahinahunan. Anong pinagsasabi mo? Ikinukumpara mo ba ang mga magulang mo sa akin? Hindi po, tita, malumanay kong sagot. Sabi niyo po kasi para ito sa aming kinabukasan. Kaya naisip ko lang po na kahit sino ang humawak, basta transparent. Pareho lang. Kung ako lang po kasi ang magbibigay at si Marco ay hindi, baka isipin po ng iba na inaapi ninyo ako. Ang mga salitang isipin ng iba ay sinadya kong bigyan ng bigat para sa isang taong tulad ni Teresita na mahalaga ang reputasyon, ang opinyon ng iba ang pinakamatulis na sandata. Kinagat ni Teresita ang kanyang labi. Alam kong pinipigilan niya ang kanyang galit.
Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Pangalawang kondisyon po, ang mga gawaing bahay ay hati po kami. Pagluluto, paglalaba, paglilinis. Hindi po dapat lahat ay sa babae pag uwi galing trabaho. Kailangang magtulungan para tumagal ang pagsasama. Sa sinabi kong iyon, bahagyang gumalaw si Marco na parang gustong sabihin kaya niya pero natigilan din. Hindi ko kailangan ng pangakong ginawa sa ilalim ng pressure. Ang kailangan ko ay ang tunay na kilos sa hinaharap. Tiningnan ko si Teresita ng diretso at mas malinaw na sinabi ang ikatlong kondisyon. Pangatlo po, ang mga mahahalagang desisyon sa aming pamilya tulad ng pagbili ng bahay o sasakyan, pagpaplano ng anak at mga usapin sa trabaho ay kami pong dalawa ang mag-uusap at magdedesisyon. Ang mga magulang po sa magkabilang panig ay maaari lamang magpayo kapag kami po ay nagtanong. Kung hindi po, sana po ay irespeto ninyo ang aming desisyon. Ang huling pangungusap ay magalang, pero walang sinuman ang hindi nakaintindi na iyon ay isang malinaw na hangganan. Napatawa si Teresita, pero hindi masaya. Ang galing-galing mong magsalita, pero hindi ka pa parte ng pamilyang ito. Anong karapatan mong maglatag ng kondisyon? Opo, tama po kayo. Agad kong sagot para hindi masaktan ang aking mga magulang. Dahil hindi pa po ako parte ng pamilya, kailangan pong maging malinaw ang lahat sa simula. Ayoko pong kapag kasal na kami, masabihan akong masyadong mapaghanap. Bahagyang gumalaw si Miguel na parang magsasalita, pero isang matalim na tingin mula kay Teresita ang nagpatahimik sa kanya. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi na niya ako maipagtanggol sa salita, pero sa kanyang pilit na katahimikan, naramdaman ko ang kanyang suporta. Mahal, dahan-dahan lang muna. Sinubukan ni G. Ricardo. Hinarap siya ng kanyang asawa. Manahimik ka, ako ang bahala. Yumuko si G. Ricardo. Naintindihan ko na kung bakit ganun si Marco. Sa isang tahanan kung saan laging nagpapasensya ang ama at laging nagdedesisyon ang ina, natututunan ng isang anak na ang katahimikan ay kaligtasan. Hinarap ako ulit ni Teresita. Patas? Ang ganda ng salita mo, pero tanungin kita, alam mo ba kung ano ang tungkulin ng isang manugang? Ang marunong lumingon sa nakatatanda at sumunod sa kanilang salita. Opo, marunong po akong lumingon. Kalmado kong sagot. Pero para sa akin, magkaiba po ang pagsunod sa pagiging kontrolado. Gusto ko pong maging isang manugang na may respeto. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Mama ang kanyang emosyon at namula ang kanyang mga mata. Inilagay ni Papa ang kanyang kamay sa balikat ni Mama, isang magaan na suporta para hindi siya tuluyang umiyak. Naramdaman kong nanikip ang aking lalamunan, pero pinigilan ko. Hindi ako pwedeng maging mahina ngayon. Tinitigan ako ni Teresita at dahan-dahang nagsalita. Ang galing mo, pero hindi kailangan ng pamilya namin ng isang manugang na sumasagot-sagot. Kung hindi mo susundin ang aming patakaran, itigil na natin to. Maghiwalay na tayo. Sayang lang sa oras. Muli kong narinig ang salitang hiwalay, pero hindi na ako natakot. Nakita ko na ang tunay na kulay ni Teresita. Hindi siya naghahanap ng asawa para sa kanyang anak. Naghahanap siya ng isang taong susunod sa kanyang mga patakaran para mapanatili ang kanyang kontrol. Huli kong tiningnan si Marco. Hindi pa rin siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko na para bang umaasa na ako na lang ang magpapasensya para hindi na siya mamili. At sa sandaling iyon, isang mapait na katotohanan ang aking naintindihan. Kung magpapasensya ako ngayon, magpapasensya ako habang buhay hanggang sa makalimutan ko na kung sino ako. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan si Teresita ng diretsyo. Ang aking boses ay magalang pa rin, pero matatag. Opo, tita. Naging malinaw po kayo at naging malinaw din po ako sa aking mga pananaw. Nasa inyo na po at sa inyong pamilya ang desisyon. Hindi ako nagmakaawa, hindi ako nakipag-away, hindi ako umiyak. Nakaupo lang akong tuwid.
na parang isang taong nailatag na ang kanyang mga hangganan. Wala nang nagsalita, pero alam ko na, ang pamamanhikan na ito ay hindi na isang pagkikita, kundi isang laban sa pagitan ng kapangyarihan at dignidad. Pagkatapos kong magsalita, isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ito katahimikan ng pagkakaunawaan, kundi katahimikan ng isang tensyon na malapit ng sumabog. Matagal akong tinitigan ni Teresita mula ulo hanggang paa na parang naghahanap ng kahit anong butas para doon tumusok. Si Marco, sa tabi ko, ay namumutla. Hindi siya makatingin sa akin o sa kanyang ina. Nakatitig lang siya sa kanyang tasa na parang isang taong nakatingin sa isang hukay na hindi niya alam kung kailan siya mahuhulog. Naawa ako, pero alam kong hindi ko siya kayang hilahin mula sa kanyang kahinaan. Pag-usapan na lang natin to sa ibang araw, bulong ni G. Ricardo. Ngumisi si Teresita. Sa ibang araw? Para ano pa? Para makaisip na naman siya ng ibang kondisyon? Ang paggamit niya ng siya imbes na pangalan ko ay isang insulto. Nakita kong bahagyang napakislot si Mama. Alam kong para sa mga magulang kong guro, ang ganoong paraan ng pagtawag ay isang tahimik ngunit malalim na pang-iinsulto. Tita, hindi po ako naglatag ng kondisyon para manalo, kalmado kong sabi. Gusto ko lang pong maging malinaw ang lahat sa simula. Maliwanag? Tumawa siya ng mapanlait. Maliwanag na gusto mong kontrolin ang pamilya namin. Dahil lang ba nagtatrabaho ka sa multinational company at marunong kang mag-Ingles, akala mo lahat ay susunod sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit niya idinadamay ang trabaho ko, pero malinaw ang layunin niya. Ilarawan ako bilang isang mayabang at ambisyosang babae. Sa kabilang panig, marahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kubyertos. Tumingin siya sa kanyang tasa na parang pinipigilan ang sarili na magalit. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang leeg. Gusto niyang magsalita, pero alam niyang isang maling salita lang ay bibigyan niya ng dahilan si Teresita para gawin siyang isang anak na sunod-sunuran sa magiging asawa. Humarap si Teresita sa aking mga magulang. Palae, paano niyo ba pinalaki ang anak ninyo? Bago pa man ikasal, puro pera at karapatan na ang hinahanap. Anong gagawin namin sa ganitong manugang? Siguradong aakyatin lang niya sa ulo ang asawa niya. Namula ang mukha ni Mama at nanginginig ang kanyang mga labi. Alam kong gusto niyang sumagot pero natatakot siyang mabansagang palaban. Noon nagsalita si Papa. Mahina ang kanyang boses pero bawat salita ay matatag. Balae, tinuruan po namin ang aming anak na protektahan ang kanyang dignidad. Kung sinasabi niyang patas, iyon ay pagiging patas, hindi pagkukuwenta. Guro po kayo. Balae, pero ganyan ang sinasabi ninyo, agad na sagot ni Teresita. Anong klaseng patas ang ibigay ang sahod ng anak ko sa inyo? Ang anak ninyo ang ikakasal sa pamilya namin, hindi ang pamilya namin ang ikakasal sa inyo. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Siya na mismo ang naglantad ng kanyang tunay na motibo. Hindi ito tungkol sa kinabukasan o pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pag-aari. Tita, hindi pa po ako manugang, sabi ko nang may paggalang. Nandito po ako bilang isang taong malapit ng ikasal. Umaasa po akong magkakaroon ng respeto ang dalawang pamilya. Isang malakas na sampal sa mesa ang ginawa ni Teresita. Respeto. Nagsasalita ka ng respeto pero naglalatag ka ng kondisyon sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Mahal, tama na. Sinubukang awatin ni G. Ricardo. Manahimik ka. Buong buhay kang tahimik, kaya huwag mo akong subukang turuan ngayon. Iwinaksi niya ang kamay ng asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa kanyang asawa sa harap ng lahat. Yumuko si G. Ricardo, at kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang tainga. Nakita kong napapikit si Marco na parang gustong maglaho. Sa sandaling iyon, wala na akong inaasahan sa kanya. Pinili niya ang katahimikan para mabuhay, at ang katahimikang iyon ang pumapatay sa lahat. Hinarap ako ulit ni Teresita.
Sige, humanap ka na lang ng ibang pamilya. Hindi namin kailangan ng manugang na bago pa man pumasok sa pamilya, umaakyat na sa ulo namin. Pagkatapos, tumingin siya sa aking mga magulang. Sabi nga nila, kung may tulo sa bubong, sa taas nang gagaling. Kung ganyan ninyo pinalaki ang anak ninyo, huwag kayong magrereklamo kung maghirap siya sa huli. Hindi na napigilan ni Mama at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Balae, masakit naman po. Yang sinasabi ninyo, ano po bang masamang ginawa ng anak ko? Umiiyak ka? Anong magagawa ng iyak mo? Hindi kami tinatablan niyan, tumawa si Teresita. Biglang tumayo si Papa. Ang upuan ay gumawa ng isang matinis na tunog. Napakislot ako. Tiningnan ni Papa si Teresita ng diretsyo. Malamig ang kanyang boses. Balae, may karapatan kang hindi sumang-ayon, pero wala kang karapatang mang-insulto. Ang anak ko ay hindi isang produktong tinatawaran, at lalong hindi isang katulong na papasok sa bahay ninyo para kontrolin ang sahod at buhay. Ang mga salitang produkto at tinatawaran ang eksaktong nararamdaman ko na pilit kong itinatago. Nang sabihin iyon ni Papa, hindi na ito isang simpleng away, kundi isang moral na hatol. Balae, kumalma po muna tayo. Tumayo si G. Ricardo, pero kinuha na ni Teresita ang kanyang bag at tumayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kanselado na ang kasal. Ano pang ginagawa natin dito? Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Agad na tumayo si Marco. Ma, sa pagmamadali, muntik na siyang mabangga sa mesa habang hinahabol ang kanyang ina. Naramdaman ko ang isang matinding sakit, hindi dahil sa hiwalayan, kundi dahil sa isang malupit na katotohanan. Sa pinakamahalagang sandali, pinili niya ang kanyang ina at iniwan ako sa harap ng lahat. Susunod sanang tatayo si Miguel, pero lumingon si Teresita. Miguel, diyan ka lang. Natigilan si Miguel. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa aking mga magulang. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad at kawalan ng magawa. Yumuko siya ng malalim. Balae, pasensya na po. Isang maikling paumanhin, pero sa gitna ng gulo, nakita ko ang huling piraso ng konsensya. Bumukas at sumara ang pinto. Ang tunog ng mga nagmamadaling yapak ay unti-unting nawala. Naiwan kami sa silid kasama ang mga pagkaing hindi pa lumalamig, pero ang mga puso namin ay nagyelo na. Inalalayan ko si Mama. Naramdaman kong nanginginig ang kanyang mga balikat. Napabuntong hininga si Papa. Hindi ako umiyak. Sa isip ko, paulit-ulit ang kasabihang, ang ginto ay sinusubok sa apoy at ang tao ay sinusubok sa pagsubok. Sa huli, hindi 70% ng sahod ang sumubok sa akin, kundi isang pagsubok kung kaya kong yumuko para sa kasal. At ang sumubok kay Marco ay kung mayroon siyang lakas ng loob na panindigan ang taong sinasabi niyang mahal niya. Nanatili akong tuwid, nakaupo, pinoprotektahan ang aking sarili kahit tapos na ang isang kaganapang tinatawag na pamamanhikan. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakaalis sa silid na iyon. Ang natatandaan ko lang, paglabas namin sa hallway, ang dilaw na ilaw ng restaurant ay sumasalamin sa makintab na sahig at lahat ay tila malamig at hindi totoo. Ang ibang mga bisita ay masayang nagtatawanan at nagpipicture. Pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na napadaan sa kasal ng iba. Naunang naglakad si Papa, matatag ang bawat hakbang. Si Mama, sa tabi ko, ay mahigpit na hawak ang strap ng kanyang bag na namumuti na ang kanyang mga daliri. Narinig kong pinipigilan niya ang kanyang paghikbi. Gusto ko siyang yakapin, pero natakot akong baka tuluyan siyang bumigay. Pagdating sa lobby, isang staff ang ngumiti. Ingat po sa pag-uwi. Tumango lang ako. Si Papa ang sumagot. Salamat. Hindi alam ng staff kung isang masayang salu-salo ba o isang trahedya ang kanilang inihatid. Paglabas namin, sumalubong ang malamig na hangin. Inayos ko ang coat ni Mama. Tumingin siya sa akin. Hindi ka ba nilalamig?
Ang tanong niyang iyon ay tumusok sa puso ko. Kahit nasasaktan siya para sa akin, inaalala pa rin niya ako. Dumating ang taxi. Pinagbuksan ni Papa ng pinto si Mama bago siya umupo sa harap. Sa likod, naupo ako sa tabi ni Mama. Habang umaandar ang sasakyan, huli kong tiningnan ang restaurant. Ang mga ilaw na sumasalamin sa bintana ay parang isang patibong. Wala si Marco. Kahit anino ng lalaking nagsabing, nandito naman ako, ay wala. Walang nagsasalita sa loob ng taxi. Tumingin ako sa labas. Ang mga kalsada ng Maynila ay maliwanag. May mga taong kumakain, namamasyal, namimili. Ang siyudad ay payapa, na parabang ang kwento ko ay walang halaga. Hindi na napigilan ni Mama at tahimik na siyang umiyak. Kumuha ako ng tissue at iniabot sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumingin sa labas. Ayaw makita ng driver. Sa harap, nanatiling tahimik si Papa, pero nakita ko sa salamin ang kanyang namumulang mga mata. Pinipigilan niya ang sarili na magsalita dahil baka may masabi siyang hindi nararapat sa harap ng kanyang anak. Hindi ako umiyak. Pakiramdam ko, blanko ang isip ko. Habang nasa flyover kami, naalala ko ang takot sa mga mata ni Marco habang hinahabol niya ang kanyang ina. Hindi ko siya sinisisi sa pagsunod niya. Ang masakit ay ang katotohanang iniwan niya ako na parang isang estranghero. Anak, mahinang tawag ni Mama. Okay ka lang ba? Gusto kong sabihin na okay lang, pero hindi lumabas sa lalamunan ko. Nandito po ako, Ma, yun lang ang nasabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig. Nag-aalala ako sa iyo. Pilit akong ngumiti. Mama, ang pinakamahirap ay kapag hinayaan mong saktan ng iba ang sarili mo. Hindi ko po gagawin yon. Mula sa harap, narinig ko ang boses ni Papa. Isabel, po? Wala kang ginawang mali, anak, sabi niya nang hindi lumilingon. Sa isang pangungusap na iyon, uminit ang sulok ng aking mga mata. Tama ang ginawa mong humingi ng patas at maglatag ng hangganan. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Kapag nagpasensya ka isang beses, aakalain nilang kaya mong magpasensya palagi at uulit-ulitin nila yan. Mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Mama. Naintindihan ko na, ang tunay na sandalan ay hindi ang pangakong nandito ako, kundi ang isang salita mula sa magulang na wala kang ginawang mali. Pagdating sa apartment, nagbayad si Papa sa taxi. Pag-akyat namin, ang pamilyar na amoy ng aming bahay ay sumalubong sa akin. Isang amoy na nagparamdam sa akin ng kaligtasan. Nagpakulo agad si Mama ng tubig. Si Papa pumunta sa maliit naming altar at nagsindi ng insenso. Tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Marco. Nakauwi ka na ba? 4 na salita. Tinitigan ko ang screen pero wala akong maisagot. Paano ko sasabihin na nakauwi ang katawan ko pero ang puso ko hindi? Paano ko sasabihin na mahal ko pa siya pero natatakot na ako? Pinatay ko ang screen. Lumabas si Papa mula sa altar. Matulog ka na. Bukas na natin isipin ang lahat. Tumango ako. Inilapag ni Mama ang isang baso ng mainit na tubig sa harap ko. Inumin mo para uminit ang sikmura mo. Habang tinitingnan ko ang usok mula sa baso, isang pangungusap ang umikot sa isip ko. Ang pinaka nakakatakot sa buhay ay hindi ang kahirapan, kundi ang makasama ang maling tao. Kinabukasan, umambon sa Maynila. Pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Tuloy ang mga proyekto, dumarating ang mga email. Tanging ang kirot sa aking dibdib ang hindi ko mapatay. Mabilis kumalat ang tsismis. Ang mga kapitbahay, kapag nakakasalubong si Mama, ay nagtatanong, "Kumusta ang pamamanhikan?" Pilit nang umingiti si Mama. "Huwag ninyong pansinin ang sabi-sabi," sabi ni Papa, nag-aalala na baka panghinaan ako ng loob. Si Marco biglang naglaho. Walang tawag, walang bisita, tanging ang text na, "Nakauwi ka na ba?" ang naiwan. Makalipas ang ilang araw, nag-text siya, "Mag-usap tayo, please." Pumayag ako. Gusto kong malaman, sa huling pagkakataon, kung siya pa rin ang lalaking pinaniwalaan ko.
Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa Katipunan. Huli siyang dumating, gusot ang damit at mapungay ang mga mata. "Kamusta ka na?" tanong niya. "Okay lang." Abala sa trabaho, may klikong sagot. Yung nanay ko. Ilang araw nang mataas ang blood pressure. Hindi makatulog. Sabi niya, napahiya raw siya nang dahil sa inyo. Nanlamig ako sa salitang napahiya, pero hinayaan ko siyang magsalita. Alam kong sobra si mama, pero pwede bang ikaw na lang muna ang magpasensya, kahit ngayon lang, para tumahimik lang ang pamilya. Magpasensya sa ano? Tanong ko. Yung pera, pumayag ka na lang muna. Hindi naman kahaman sa pera si mama. Gusto ka lang niyang subukan. Subukan? Napatawa ako. Kaya niya sinubukan. Binantaan niya ako at ininsulto ang mga magulang ko. Hindi ko kinakampihan si mama. Natatakot lang akong baka atakihin siya sa puso. Marco, makinig ka. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang respeto, hindi na itatayo sa kontrol. Kung ibibigay ko ang pera ngayon, bukas, ang karapatan ko na ang hihingin niya. At sa tuwing gagawin niya yun, sasabihin mong may sakit siya. Nahihirapan din ako, Isabel. Naiipit ako sa inyo ni Mama. Hindi ka naiipit sa amin. Naiipit ka sa pagitan ng pagiging isang matanda at pananatiling isang anak na takot sa ina. Kung bubuo ka ng pamilya, pero hahayaan mong si Mama pa rin ang magdesisyon sa lahat, bakit ka pa mag-aasawa? Natahimik siya. Mula sa aking bag, kumuha ako ng isang sobre. Ano yan? Appointment slip sa isang family counselor, si Dr. Ana David. Counseling? Oo. Ang problema natin, hindi 70% ng sahod. Ang problema, hindi mo pa pinuputol ang psychological umbilical cord mo sa nanay mo. Ito na ang huling pagkakataon, Sabado, 9 ng umaga. Sumama ka sa akin. Kung hindi ka darating o kung darating ka, pero ang isip mo pa rin ay dapat magpasensya ang asawa para sa nanay. Tapusin na natin to. Matagal niya akong tinitigan na para bang isang taong nasa harap ng isang pinto. Kung papasok siya, kailangan niyang magbago. Kung hindi, mawawala ang lahat. Biglang tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Miguel. Ate Isabel, lakasan mo ang loob mo. Tama yung ginagawa mo. Tumingin ako kay Marco. Huwag mo akong hilinging magpasensya para sa'yo. Hilingin mo sa sarili mo na magkaroon ng lakas ng loob. Dahan-dahan siyang tumango. Pupunta ako. Hindi ko kailangan ng salita. Gawa ang kailangan ko. Sabi ko bago tumayo at naglakad palayo. Sa isip ko, idinugtong ko ang isang linya sa kasabihan. Ang isang mabuting kalooban ay hindi pagsuko sa pang-aapi, kundi ang pagprotekta sa sarili at sa pamilya, at ang pag-alam kung ano ang tama at mali. Pag-uwi ko, gabi na. Nalaman kong tumawag si Teresita sa aming landline at muling ininsulto ang aking mga magulang. Paano nyo pinalaki? Yang anak nyo. Sabihin nyo, papuntahin nyo dito bukas para humingi ng tawad, kundi ikakalat ko sa buong subdivision nyo ang ugali nyo. Si Papa ang sumagot sa telepono. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kami nabubuhay sa sabi-sabi ng iba. Pero huwag ka nang tatawag dito. Pagkatapos, binunot niya ang saksak ng telepono. Kung may gusto silang sabihin, sa akin nila sabihin. Ikaw, mag-focus ka sa Sabado, sabi niya sa akin. Tumawag din ang kapatid ni Teresita, si Tita Cynthia, para kumbinsihin akong humingi ng tawad. Isang sorry mo lang anak, magiging payapa na ang lahat. Nakipagkita ako sa kanya. Tita, ano po ba ang dapat kong ihingi ng tawad? Tanong ko. Ang paghingi po ba ng patas ay isang kasalanan? Umalis akong hindi nagpapaapekto. Pag-uwi, nag-text ako kay Marco. Sabado, 9 a.m. sa klinik. Ikaw ang magdesisyon. Sabado, 1:20 a.m. Dumating ako sa klinik. Eksaktong 8:29 pumasok si Marco. Mukha siyang pagod. Dumating ako, sabi niya. Nagsinungaling ako kay Mama. Sabi ko, may kliyente akong imimit. Nandito ka na. Ang susunod, responsibilidad mo na, sagot ko.
Sa loob, tinanong kami ni Dr. David, sino ang nagsuggest na pumunta dito? Ako po, sabi ko. Pero gusto ko rin pong pumunta, dagdag ni Marco. Ayokong mawala si Isabel. Marco, bakit mahirap para sa iyo na ipahayag ang sarili mo sa harap ng iyong ina? Tanong ng doktor. Dahil natatakot po ako, sagot niya. Natatakot akong magkasakit siya. Natatakot akong umiyak siya. At natatakot akong tawagin akong masamang anak. Ikinuwento niya na sa tuwing sumusuway siya, ang kanyang ina ay hindi kumakain, umiiyak, at sinasabing, siguro kailangan ko na lang mamatay para maging masaya ka. Hindi mo ba naisip na paraan? Yun ng emotional manipulation, sabi ni Dr. David. Ginigipit ka niya para piliin ang gusto niya habang pinalalabas na mayroon kang pagpipilian. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pero hindi po masamang tao ang nanay ko. Hindi natin kinukwestiyon ang pagmamahal niya. Pero kahit ang baluktot na pagmamahal ay nakakasakal. Ang tanong, Marco, gusto mo bang mabuhay sa takot na yan habang buhay? Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Nangingilid ang mga luha. Tinuruan siya ng doktor ng mga paraan para magtakda ng hangganan. Kilalanin ang emotional blackmail, sumagot ng maikli at may respeto pero matatag, at kung magpumilit, tapusin ang usapan. Subukan natin ngayon, sabi ng doktor. Isipin mong hinihingi ng nanay mo ang pera ni Isabel. Nanginginig, dahan-dahang nagsalita si Marco. Ma, naiintindihan ko po ang pag-aalala nyo, pero ang pera po naming mag-asawa, kami na po ang bahala. Kung hindi niyo po kami irerespeto, kailangan ko na pong itigil ang usapang ito. Pagkasabi niya noon, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang maliit ngunit totoong kislap ng sariling desisyon. Paglabas namin, sinabi niya, parang ngayon ko lang nalaman ang tunay na pangalan ng problema. Kapag alam mo na ang pangalan, malalaman mo na rin kung paano ito solusyonan, sagot ko. Susubukan ko, sabi niya. Hindi para mapasaya si Mama, kundi para hindi ko mawala ang sarili ko at para hindi kita mawala. Hindi pa ako lubusang naniwala, pero alam kong may nagbago. Hindi na siya humihiling na ako ang magpasensya. Sinisimulan na niyang harapin ang sarili niyang takot. Ilang araw pagkatapos ng counseling, abala ako sa trabaho nang makatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Hi, Isabel. Ako si Lorna Cruz, dating katrabaho ng nanay ni Marco. May kailangan kang malaman. Kung hindi, mahihirapan ka sa huli. Pwede ba tayong magkita? Pumayag ako. Nagkita kami sa isang coffee shop na tanaw ang Pasig River. Isabel, alam mo ba kung ilang magkakapatid sila Marco? Tanong niya. 2 po. Siya po at si Miguel. Umiling siya. May isa pa, isang nakatatandang kapatid na babae. Nanlamig ako. Sino po? Ang pangalan niya, Cristina. 5 taon ang tanda kay Marco. Maganda at matalino. Noong 19 siya, umibig siya sa isang mahirap na estudyante. Nang malaman ni Teresita, gumawa siya ng eskandalo. Ikinulong niya si Cristina sa bahay, pinagbawalan lumabas. Hindi na nakayanan ni Cristina. Isang gabi, tumakas siya papuntang probinsya, sa Cebu yata. Nagpalit ng pangalan at hindi na nagparamdam. Nagalit ng husto si Teresita. Sinunog niya lahat ng litrato at ipinagbawal na banggitin ang pangalan niya na para bang hindi siya umiral. Alam po ba ito ni Tito Ricardo? Alam niya, pero mahina siya. Takot siya sa asawa niya. Nagkabit-kabit na ang lahat. Isang inang iniwan ng anak ay lalong hihigpitan ang hawak sa natitirang anak. Isabel, sabi ni Lorna, hindi pera mo ang kailangan ni Teresita, kapangyarihan ang kailangan niya. Takot siyang iwanan ulit, kaya tinalian niya si Marco gamit ang sakit, utang na loob at reputasyon. Kapag pumasok ka sa pamilyang yan, masasama ka sa tali. Pag-alis niya, nag-iwan siya ng isang huling salita. Kapag nalaman ni Marco ang tungkol kay Cristina sa ibang paraan, sasabog ang pamilyang yan. Maghanda ka. Nag-text ako kay Marco. Marco, magkita tayo mamayang gabi.
may mahalaga akong sasabihin tungkol sa pamilya mo. Gabi na, hindi pa rin ako natutulog. Bago mag-alas 11, tumawag si Marco. Ang boses niya ay nanginginig. Isabel, alam mo bang may ate ako? Ngayon mo lang nalaman. Ngayon lang. Nakita ko sa isang nakakandadong kahon ni Mama. Huminga siya ng malalim. Kakausapin ko si Mama ngayon. Hindi ko na kaya to. Marco, kumalma ka. Tandaan mo ang sinabi ni Dr. David, sabi ko. Susubukan ko. Pero ngayon, gusto kong malaman ang totoo. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga gamot at blood pressure monitor sa mesa. Pero nang makita niya ang isang maliit na susi na nakasabit sa isang kabinet, kinuha niya ito. Nagwala si Teresita. Doon na nagsimula ang komprontasyon. Mama, may ate kami, di ba? Wala. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Hindi kailangang may magsabi. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Dumating si Miguel. Nakita niya ang susi. May mga naririnig ako sa labas, pero pinagbawalan ako ni Mama na magsalita. Pinagtutulungan niyo ba ako? Sigaw ni Teresita. Sinasabi lang namin ang totoo, Ma. May karapatan si Kuya na malaman, matatag na sabi ni Miguel. Nang buksan nila ang kahon, nakita nila ang birth certificate at mga lumang litrato ni Cristina. Kinuha ni Marco ang isang litrato, isang babaeng kamukhang-kamukha niya na may masayang ngiti. Agad itong kinuha ni Teresita at pinunit. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, hindi siya umiral. Sa sandaling iyon, naputol ang huling tali na nagbubuklod kay Marco. Tumayo siya at sa isang nakakagulat na kalmadong boses, sinabi niya, kung ang katotohanan sa bahay na ito ay pinupunit na parang papel, wala na rin akong dahilan para manatili dito. Pumasok siya sa kuwarto at kumuha ng isang backpack. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ama. Matututo pong maging isang tunay na lalaki. Sa sandaling lumabas ka sa pinto na yan, wala ka ng ina. Umiiyak na sigaw ni Teresita. Si Miguel, namumutla, ay sumigaw. Kuya, umalis ka muna. Ako na ang bahala kay Mama. Mabuhay ka para sa sarili mo. Lumabas si Marco. Ang pagsara ng pinto ay parang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nasaan ka ngayon? Tanong ko sa telepono. Nasa bahay ng kaibigan ko. Hindi ako makahinga. Pinuntahan ko siya. Nakatayo siya sa veranda, nanginginig. Sinaktan kita, Isabel. Sabi niya habang umiiyak. Ang pinakamasakit na takot mo ngayon, ano? Tanong ko. Si Mama. Na baka atakihin siya, na baka iwan ako ng lahat. Marco, nawawala ka na. Nawawala mo na ang sarili mo. At kung magpapatuloy ka sa takot, mawawala mo rin ako. Tiningnan niya ako. Ayokong mawala ka. Kung ganoon, kailangan mong maintindihan. Hindi ako pwedeng maging salbabida mo habang nakatali ka pa sa lubid na yan. Kaya kitang yakapin, pero hindi ko kayang mabuhay para sa'yo. Ibinigay ko ang aking coat sa kanya. Sa gitna ng kanyang mga luha, nakita kong nag-vibrate ang phone niya. Isang text mula kay Miguel. Kuya, ang galing mo. Huwag ka munang umuwi. Ako na ang bahala dito. Mabuhay ka bilang ikaw. Maghahanap ako ng sarili kong apartment bukas, sabi ni Marco. Ayoko nang mabuhay bilang isang anino. Maghanap ka ng maliit lang. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ako marunong magluto. Okay lang yan. Basta matutunan mo. Ang problema ay kapag hindi ka marunong, pero sa iba mo, ipinapagawa. Pwede ka bang sumama sa akin? Hindi pa ngayon. Kailangan mo munang matutong mag-isa. Tutulungan kitang magplano, pero ikaw ang gagawa. Tandaan mo, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi para talunin si Mama. Para yan mabuhay ka, at para hindi mayurakan ang taong mahal mo. Mula noon, nakita ko ang pagbabago ni Marco. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong. Natuto siyang mag-budget, mamalengke, at magluto kahit sunog ang itlog. Sa tuwing tatawag ang kanyang ina para manipulahin siya, matatag siyang sumasagot. Ma, kung may sakit po kayo, dadalhin ko kayo sa ospital.
Pero huwag niyo pong gamitin yan para kontrolin ako. Kailangan ko na pong ibaba ang telepono. Hinahanap niya si Christina. Sa tulong ni Lorna, nahanap niya ang dating kaibigan nito at nakakuha ng email address. Sumulat si Marco, hindi para pabalikin siya, kundi para humingi ng tawad dahil lumaki siyang hindi alam na umiral pala siya. Sumagot si Christina. Nakatira siya sa Cebu, may asawa't anak na. Hindi niya sinisisi si Marco. Ang sinisisi niya ay ang sistema ng mga magulang na yumuyurak sa kaligayahan ng anak sa ngalan ng reputasyon. Nag-iwan siya ng isang payo. Huwag mong uulitin ang nangyari. Dahil dito, buo na ang loob ni Marco. Kasama si Miguel, hinarap niya ang kanyang ina. Ma, mahal kita. Pero hindi ko na hahayaang insultuhin mo si Isabel o ang pamilya niya. Ang pera at buhay ko, ako na ang bahala. Nang magbanta si Teresita na ikakalat ang chismis, inilabas ni Miguel ang cellphone at ipinarinig ang recording ng tawag ni Teresita sa aming bahay, kung saan niya ininsulto ang aking mga magulang. Namutla si Teresita. Ang sandata niya ay bumalik sa kanya. Simula ngayon, ma, sabi ni Marco, sa takdang araw na lang kita bibisitahin, pero kapag sinimulan mo ulit si Isabel, aalis ako. Nawala ang kapangyarihan ni Teresita. Isang linggo pagkatapos noon, ipinagluto kami ni Marco sa kanyang apartment. Hindi perpekto ang luto, medyo maalat ang sabaw, pero ang mahalaga, ginawa niya ito ng mag-isa. Humarap siya sa aking mga magulang. Tito, tita, patawad po. Simula ngayon, kapag may nanakit kay Isabel, ako po ang unang haharap. Bago ang bagong taon, isang kahon ang dumating mula sa Cebu, galing kay Christina. Sa loob, may 2 pares ng gloves, isa para kay Marco, isa para sa akin. May isang maliit na card, sana laging mainit ang inyong mga kamay at puso. Gabi ng bagong taon, habang namamasyal kami sa may parke at kasagsagan ng fireworks display, huminto si Marco. Isabel, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, pero ipinapangako ko, walang sinuman kahit dahil sa utang na loob, sakit o reputasyon ang makakapagpayo ko sa iyo. Ako ang magiging pananggamo sa lahat ng bagyo, hindi ang magtutulak sa iyo sa gitna nito. Inilabas niya ang isang simpleng singsing. Sa paraang pinagkasunduan natin, payag ka bang samahan ako? Tumingin ako sa fireworks. Pagkatapos ay sa kanya, tumango ako. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil nakita kong itinayo niya ang sarili niyang matibay na hangganan gamit ang sarili niyang mga kamay. Naintindihan ko na, ang isang masayang pagsasama ay hindi dahil ang isa ay tahimik na nagtitiis, kundi dahil sa mga sandaling nababaluktot ang tama at mali, pareho silang tumatayo sa iisang panig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang aming channel. Kung mayroon kayong mga saloobin o karanasan na nais ibahagi, iwan lang ito sa comment section sa ibaba.